Okay, ito na nga po mga kapatid. Grabe. Ano na kaya ang masasabi ninyo? Ako ngayon ko lang ito panonoodin. Hindi po kasi ako sumabay. Samahan niyo po ako sa mga hindi pa rin nakakapanood. At sa mga nakapanood na, samahan niyo po ako sa ating reaction video. Kasama po natin si PH Update. Matindi rin kasi title ni PH Update dito. No? Romualdez inaresto. Tablado si Romualdez. No? Di ako presidente ng pamilya ko. Oh. Tapos may picture ni Madam Amy Marcos, si ating mahal na BP Sara, si PBBM. Sige nga, ano bang mga sasabihin nito? Samahan po natin si PH Update mga kapatid. Huwag na natin patagalin. I-play na po natin ito. Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa sabi ni Amy ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito. Ako natatandaan ko yun, sabi niya, mahiya naman kayo. May epekto ba yung sinabi niya sa ating bansang Pilipinas? Nahiya nga ba talaga yung mga magnanakaw o mas lalong nabulgar, nagkanda, garapalan palalo, lalong itong mga krimen ng mga nangyayari kaliwat kanan, no? Upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Ha? Si BBM ba talaga ang nakadiscovery nun? Hindi, nadiscovery na yon. Kasi nga, ikaw na mismo ang nagsalita. May flood control pero wala. Oo nga, sa bagay, nadiscovery mo nga yun. Pero sumali ka. Sumali ka sa ICI ba yon? Pero wala rin wenta, no? Sige, pakinggan natin. Himayin natin to. Adik sabi ni Amy Gaya ng na-discover. Nakala mo kasi nakadiscover. Kami. Oo. Sabi mo 5,500. 500. Kinabukasan lumubog. O kasi nakadiscover. Biglang umulan, eh, no? 5,500 sa'yo. Ay, pala, o, etong sa'yo. Boom. Pinisil-pisil niya yung hollow blocks. Di ko makalimutan yun. Katapos mong binida, nag-fact-check ang sambayan ng Pilipino. Adik. Oo. Pinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon Uy. na walang pagkikiling kahit kanino man. Uy. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Oh. Adik, hindi totoo. Sabi ni Amy. Ang tinuturo ng ebidensya, Martin Romualdez, Saldico at ikaw. Oo. Sa uling pagkaka-check ko, presidente ka pa, hindi ka pa nakakulong. Kaya yung ebidensya, hindi pa talaga natin tinutuntun. Adik, sabi ni Amy. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Oh. Adik, congressman pa rin si Martin Romualdez. Si Saldico nagpapakasasa sa Paris. Wala tayong tinutuntun. Adik, sabi ni Amy. Wala naman eh. So, ibig sabihin sa isang taon na yun, wala man lang kayo na ipakulo ng mga big fish. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista, matataas na opisyal, Oh. pati na mga mambabatas. Oh. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Ano? Yung sinasabi ko. Uy. Uy. Tablado si Romualdez. Magkakalaglagan na. Laban niya si dating speaker. Sakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang Aray. tama. Hindi ako Pangulo
ng aking pamilya. Oo. Aray ko, Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. pangulo ka ng mga adik. Sabi ni Madam Amy ulit. Hello, yung mic, Yare, alam nyo, nung tinutunton nila si nung tinuturo nila si Saldico, 'di ba nagturo si Saldico? Ngayon si Romualdez, hindi kaya pag lumabas ng ibang bansa yan, ituro niya ng ituro si BBM. Yare. itapat mo sa mga magnanakaw. Ako Sabay tigil, no? ay Pangulo ng Pilipinas Oh. at ang tungkulin ko ay Oh. sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Oh. Wala ka namang kapwa Pilipino nandyan. Nandyan mga kapwa mong Ano? adik at magnanakaw, sabi ni Amy. Grabe. Mukhang bardagulan na to pagkatapos ng SONA, no? Papalagkayahin si Romualdez. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Oo. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto. Oo. Ang tanong, meron na bang nakulong na congressman? Meron na bang nakulong na kontraktor? Wala pa. Wala, salitaan na naman to. Tingnan natin kung ano pa sasabihin. Wala pang nakulong na kontraktor. Mm. Paano mo kami bibidahan? Paano mo kami kakapaandaran? Pambihira naman to si At Adik. mapupunta lamang Alam nyo, kahit dahil wala ho tayong intro, kasi Baka adik sa pagtatrabaho. wala Wala namang kwenta tong... Ito ang pinakawalang kwenta nating video sa buong taon. Ang SONA ni Marcos Jr. sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Oo. Oo? Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa treasury. Oo. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Eh, paano naman po yun? Ganon-ganon na lang? Makukulong ba sila? Kunwari, nagkaroon sila ng kasalanan. Tapos babawiin, no? O, ito na, ito, babalik ko na yung pera. O, hindi, huwag yun na ako ikulong, ha? Ganun ba yun? Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Oo. Nananalig din tayo Pinalakas o pinahina? Wala pa rin kontraktor na nakukulong. Paano pinalakas? Adik, sabi kasi ni Marcos sa kanya. sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Yo. Oo. Oo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Biruin mo, maglilimang taon o mag-aanim na taon ka na dyan. Ngayon pala. Ngayon pa lang may pagbabago. Sige. Makatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at mga asahang mga job order at contract of service. Ako, marami, ika nga maraming papaldong bagong graduate, di ba? Importante, maraming papaldong bagong graduate. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay Si Vince, patango-tango lang. Dito ako, patango-tango lang ako, Mr. President. Basta wag mong pakialaman ng BCDA. Huwag mong pakialaman yung Nuclear City, ha? Patango-tango lang ako dito. sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Yung sinasabi ko. Para walang overpricing, Oo. sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Yan. Bantay sarado ang bawat proyekto Yan. at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Agad, ha? Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Oo. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong Ibinuhos yung pondo. Saan ba binuhos yan? Saan ba yan? Kayo na hong mag-post tapos kayo na hong bumanat sa kanya dyan sa comment section. Ano naman sasabihin ko dyan? Uulitin ko na naman yung pagbanat ko sa kanya sa nakalipas na ilang taon. So na. Wala naman nangyayari. Kayo na ho. Kumbaga umay na ba? Umay. Comment din kayo mga kapatid. dam at tiyak na makakatulong Adik sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal Muntik mapunta? Ibig sabihin, di pa napupunta? Ibig sabihin, yung billion-billion, di pa nakurakot? Okay. ay naisalba natin. Ito Oo. yan. Tiwaling Oo. Naisalba. official. Ay si Aldi ko nagpapakasasa sa ano. Ano sabi nila nung ano? Ilang daang bilyon Grabe, yung ah. pera niya na nasa crypto. Oo. Diba? Oo. Yan ba? Nakuha na. Hindi na makukuha yun. Wala na. Kahit ika nga. Oo, pinasok daw sa crypto eh, di ba? No? Balatan mo yan si Saldi ko. Di mo na makukuha sa kanya yun eh. Wala na. At sa halip Bungalin. na magamit natin at sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan. Anong mabuti? Nagamit ba sa mabuti? Oo, okay. Nakuha sa kanila at nakuha nyo o nakuha nyo at binlagay sa kaban ng sambayanan? Pinagparti-parti. Tanong lang naman. Ng mamamayan. Adik. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga Oo, lokal yan. na pamahalaan Adik. para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Paglingap, okay? Nililista natin yan sa utak natin, ha? Nililista natin yan. So, ayuda na naman ang tinutukoy dito. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Tangina, may mga pumalakpak. Yung iba hindi, oh. Nagsimula Uy, naghikap si ate, oh. May naghikap, oh. Tinan nyo, ah. ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo Tingnan niya, para ha? sa kanilang mga nasasakupan. Ito, yung katabi ng nakasalamin dito banda sa gilid. Kung nasa screen kayo, nasa bandang kanan ninyo, no? Kung nakatapat kayo sa screen. Ayun, no, humikap, nagtakip si ate. Oh. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Oy. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Yan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Ah, ganun? Ah, parang balita ko, iba yung narinig ko dun, ah. Sige nga, Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Oh. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Oh. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Oh. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Wow. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi
o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Uy. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Yan. Maganda. Sige. Yan, maganda yan. Maganda yan. Oman, Maganda. India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. So, pwede palang ibaba ang presyo. Di ba? Kasi nakakakuha naman sa iba, hindi sa iba. O hindi naman na nahihirapan ang Pilipinas para kumuha pa dun may malapit dun sa gera kasi sarado daw, etc. Kung ano man. Ibig sabihin, pwedeng magmura ang gasolina. Pero ang mahal. Ba't ganun? No? Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti Ha? Hindi naging biglaan yung pagtaas ng... Gago Tingnan nga natin ulit. natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi Putik. Hindi ba biglaan yung nangyari? Biglang taas niya eh. Dati nga nagre-reklamo kami, may madagdag lang ng 1 o 2 pesos, 3 pesos. Grabe, ang sakit na sa bulsa. Pero ngayon, ang taas ng tinalon. 78 na ata ngayon, 79. Swerte mo na lang kung may tigsi 72, 73, 74 pa. Pa 80 na naman dito sa amin yung unleaded. Tsaka yung premium, mga ganyan, di ba? paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Baka hindi ko lang naintindihan sinasabi niya. Baka may iba siyang paliwanag. Baka ako mali, ano? Ewan ba dyan? Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Oo. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Aray ko. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas Yung accomplishment na suspend sa excise tax ng LPG. Nakakanta ko, hinihingin isuspendihin yung excise tax yung sa gasolina at diesel. Oo. Dahil wala nga siyang mai-report. Kahit na yung hindi pwedeng ituring na accomplishment, ibinida na niya. ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Meron ba? Lahat ng posibleng gawin Ako ngayon ko lang narinig yung sinasabi niya na yan. Ngayon ko lang para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Oy. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair, kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Oo. Dito rin Hired on the spot, ha? natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng DOLE. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil Hindi kalokohan yan. Hindi accomplishment yan ng gobyerno. Hindi yan hiningi
yan kasama sa healthy competition ng mga pribadong mga kumpanya. Kalokohan yan. Wala nang partisipasyon diyan ng pamahalaan. Pagka nagtanggal ng transaction fee kagaya ng InstaPay at PesoNet, ang isang kumpanya, ang normal na reaksyon talaga ng merkado ay talagang para makakuha ng maraming consumer magtatanggalan at magbababaan yung ibang mga kumpanya. Pero pribado yan. Walang diyan, walang partisipasyon diyan ng pamahalaan. Wala ho. Loko-loko pati ba naman yun? Ibibida mo diyan. Wala na ba talaga? sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Nag-practice tayo ha. Nag-practice tayo. Merong queue. Pagka nag-post itong si Marcos Jr. sa ayat sa gusto nyo, pumalakpak kayo, mga walang ya kayo. Ang laki na ng kinulimbat nyo sa sambayan ng Pilipino, mga walang ya kayo, congressman kayo, papalakpak na lang kayo, hindi nyo pa magawa. Saraulo itong mga to. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, Dapat ibida mo diyan yung mga nangyaring trahedya sa mga eskwelahan, yung kaliwat kanang baha, 'di ba? Yung talagang sadsad na ekonomiya. Ano ba nagawa mo, bangag? Baka high na naman ho ito. Dahil nga sinabi ni Amy Marcos, adik yung kapatid niya, 'di ba? Baka high lang ho ito habang nagsusuna siya, nakasinghot itong mama na to. Siguro, yun ay alam mo tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Adik. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Adik. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man. Lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa Aray ko, binibida mo sa zona mo, ayuda. Apakawalang hiya niyan. Wala man lamang na malaking infrastruktura, wala man lamang pinasinayaan mga bagong airport, mga bagong pantalan, wala, pambihira. Ayuda! Adik talaga. ating programang AX. Aray ko. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Adik. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AX. Adik. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. Iisa ho pala yung script nito mga walang yang to. Kompleto na ebidensya, isasampan ng kaso, balik sa preliminary investigation, anak ng toka. Kung ano yung script ni Boying Remulla, yun ang script ng presidente. Tapos sasabihin niya hindi niya kontrolado ang ombudsman. Kabalbalan talaga nitong si Bangago. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Pambira na yan ang mga accomplishment na yan. Mga discount, ayuda, pambira. Sa bagay, wala nga naman palang ginawa kasi adik. linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, Palakpak muna. Kasama sa queue yun eh. Kasama sa queue. sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan. Sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, naman ay pagsakay ng RoRo ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre Ang tanong, nagmura yung terminal fee, nagmura yung kung ano-anong fee. Meron ba reflect sa end product ng mga negosyante? Baka sila lang kumita. Baka binigyan nyo ng murang kung ano-ano, tapos sila lang pala nakinabang.
Hindi isabay ng Pilipino, wala naman pala, pambihira. ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga Adik tsuper talaga, ng no? pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, Oh, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. hindi. Ginawa mo ang lahat para mas kumita yung mga kaibigan mong oligarko at yung mga kaibigan mong buhaya na politiko. Ginawa mo lahat, naniniwala naman kami, ginawa mo lahat para mas yumaman ang pamilya mo, mas dumoble ang network mo. Ginawa mo lahat kasi nakita naman ano naman, kumbaga doon sa SALN mo, nung bago ka maging presidente at ngayong presidente ka, nakikita namin na talagang ginawa mo ang lahat, in-squeeze mo kada patak ng juice para ika nga magbenepisyo ka diyan sa pagiging presidente mo. Ginawa lahat. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang-buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ng 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.2 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Akala ko pa naman sabihin niya, mahiya naman kayo para sa mga congressman, di ba? Income tax yung kayo. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax.
Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Pambihira, nasa 20,000 lang ho ang live viewer na tong zona na to. Pagka ba naman impeachment nitong si VP Sara, umaabot ng mga 80,000 yung live viewer dyan sa Senado. Talagang hindi na ho inaabangan itong mga kabangagan itong si Marcos Jr. ngayong mga panahon na Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao.